Ang oras sa Bunga Bulacan, meron tayong 9 na minuto makalipas ang ika-9 ng gabi. Pangga! We are number 106.7 Energy FMs. Ay, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Sabihin mo yan. Ay, kamusta ka na? Nangyari sa'yo? Eh di, ayun. Wala, di masaya. Wala. May mga naghahanap sa akin, sabi ko, hinanap ko yung sarili ko. Actually, sinabi ko na kung nasaan ka kagabi. Alam ko yung kumakalat na balita. Na? May kaso ako. Oo, sabi ko may kaso siya, kaya wala siya. Anong kaso? Kaso subo. Yan. Susubo na. Hoy, walang katotohanan niya. Pero gusto ko sana. Ano ba? Iluluwa mo kasi. Pag hindi na napipigilan, syempre. Nando ka na sa may ano. Ang tala mo ang tawag doon? Ano tawag? Gina G. Gina G ka na, di ba? F na F mo na. Di, wala na. May bawian pa ba to? Di ba? Kasi L na L. Oh. Di ba? Lasap na lasap mo kasi yung ano. Eh, di ko alam. Kasi nung bago kahapon, alam nila yan na may iniinda na ako sa, yung sa lalamunan ko na parang, di ko alam, kako. Di ba? Tapos nag-a-atching na nga ako sa SLEX, ganyan. Sabi ko, alam ko na to, sisipunin ako nito. Ganyan yan eh. Kapag bigla akong nabahing ng tuloy-tuloy, in a span of 1 minute, alam ko na ang kasunod nun. At baka meron lang hindi naligo sa tabi mo pag nabahing ka ng ganyan. Hindi ko nga alam. Oo. Kaya, di ba alam mo naman ang arte ko sa ganyan. Hindi naman sa dahil sa maarte lang talaga ako. Dahil, wala eh. Kasi una-una may na-migraine ako pagka may mga makakyoho, ganyan. At saka, ayun. Paano? Makakyoho. Basta, alam ko na. Ay, pagkagising ko, wala akong lagnat, walang ganon. Yung, okay naman ako. Nagising ako na maaga para pasok. Di ba, usually ang unang ginagawa kapag nagising, hihikab, mag-uunat. Ikaw, ano nang ginawa mo? Umubo. Talaga? Pag buunat ko ng mata, umubo ako. Yung ubo ko, alam mo yung napatigil ako, yung nanlaki yung mata ko, yung ang sakit sa pagkatao, alam mo yun? Kanina umaga, iba yung ginawa ko pagising ko. Ano ba yung ginawa mo? Sinilip ko siya. Sinilip mo kung nakapakal ka o pakanan. Saan ka na ngayon? Nakayuko. Kasi hindi mo ko siya nakatulala eh. Nakatulala, Pagising ko, ano? Medyo ano siya. Magulat ka pag wala, Medyo Gina G. Syempre. Syempre, di ba? Tayo nga din Medyo pagkagising Gina G. Gina G siya eh. Gina G ka, di ba? Siya din dapat. So, yun. So, ending. Tapos nagtry ako magsalita. Sabi ko, teka. Tapos barado ilong ko. Nagtry ako magsalita. Nung nagtry ako magsalita, nahintakutan ako. Bakit? Parang hindi ko alam sa akin ba nang galing yun. Tumitingin pa ako sa paligid. Sa akin ba yun? Boses So ko wala yun. kanina na umaga? Kanina, pumasok ako, nag-program. Kahapon lang wala talaga. Sabi ko, hindi ko talaga. Kasi walay talaga ito, walay. sabi sa akin, wala si Kuya Chico. Sabi ko, may kaso yun. Mga sumbongero pa man din yung mga May kaso yun, kaso subo. nakarating sa akin. Ito mga judger na naman Ay, mga kayo. Banggari Friday sa inyo. Di ba? Come What May Friday is... Correct, come what may Friday. Come What May Friday is actually a wonderful day. Correct. Totoo yan. Anong balita sa buong linggo mo, Papa Jackson? Teka nga, silipin ko kalendaryo. Alam mo, sa ating mga busy sa trabaho, Oo. sometimes we forget what we've done, di ba, several days ago. Kasi Actually, tuloy-tuloy ka lang, parang ako, alipin ako ng lalo kalendaryo. na ikaw, yung kalendaryo Alipin ako mo, ng kalendaryo ko. Gamit na gamit ang kalendaryo mo. Alipin ako ng kalendaryo ko. Pero ang totoo niyan, itong linggong ito, maaga ko na sa office lagi. Andito ako na, I always, I have started traveling araw-araw lately ng alauna. Mas maaga. Kasi pag inabot ka ng alas 4 sa lansangan. Pag alas 4 ka umalis, consider na yun eh. Rush hour ka na ng na. rush hour, wala. Nagmamadali ang lahat pag gano'n. So, ibig sabihin, busy full ka. Busy full. Medyo busy full ang aking Busy linggo. full itong linggong ito. 7212429 mga pangga, tawagan nyo kami. Tapos yun, naglaro ako ng Thursday sa Pilihenyo. Oo nga. Thursday, kahapon. Although hindi siya live. Oo. Dapat nga pag kasi wala akong ginawa kundi matulog talaga lang. Dahil, di ba, yun naman Kailangan talaga yan. yung gamot eh. Tulog talaga at pahinga eh. So, Pahinga. pagkagising ko,
Tulog. O di ba, nagising ako tapos okay, di na mapasok. So nag-message na ako sa inyo. Wala na. Tulog na ako tapos di na nila ako ginising sa bahay para magtanghalian. Alam na nila kailangan ko pahinga eh. Tapos nagising ako, kain lang konti, ihi lang, tapos balik ulit, tulog uli ako. Tapos nung pahapon na, ayun na, sabi ko buksan sa Itbulaga, wala na, tapos na. Ang palabas na nun yung yung game show, yung parang sa perya, yung may ring, tapos yung may bote, tapos ibabato mong ganon, tapos kailangan Actually? Ano yun? Hindi ko alam. Ha? Pinapashoot daw? Isushoot mo yung ring. Yung parang sa perya, dun sa bote, ganon. Dapat ginaji ka pag pinapashoot sa'yo. Ganon. Para ma-F na F mo. Para ma-reach mo yung spot. Diba na? Yung happy spot. Kasi, yun. Sabi ko, ay, wala na. Pero mga nakarating sa akin yung balita, di ba? Nakarating sa amin na inuhulaan, di ba, prutas, mahaba, sabi mo papaya. Hindi. Wow, makatawa ka. Well, Ano ba? if you come to think of it, Hindi yan mahaba. well, teka lang Sa ha. bagay, pero If you come to think of it, hindi siya bilog. hindi naman. Hindi siya bilog, pahaba talaga siya. Hindi lang Oo. siya ganun kahaba. Oo. Pahaba talaga siya. Hindi, alam mo kayo, Chico, lumaki kasi ako sa papaliwanag ko lang kung bakit. Lumaki ako sa bakuran ng daming papaya. At ang papaya sa amin mahahaba. Sa amin din eh, may Mahaba. papaya eh. Mahahaba ang papaya sa amin. Hindi lang siya manipis. Pero kasi merong mga pabilog eh. Oo. Usually pabilog yung baka depende sa area, di ba? Depende sa... Tsaka sa lahi. Ano pa yun sabi mo? Ano pa yun? Meron ka pa eh. Meron pang hinuhula-hula. Avocado. Ano yun? Ano yun? Kaya mukha akong tanga doon. Mahaba. Avocado. Avocado. Yung mali ako doon. Ay nako. Pero masarap yung avocado in fairness. Ah. Sabi ko nga, talaga ba? Nakaka-high blood daw avocado eh. Nanalo. Ay, Sabi. hindi ba good fat daw yun? Ewan ko, hindi ko alam. Nakaka-high blood daw pala sobrang avocado. Alam mo sino pa nakaka-high blood? Sino? Jowa mo. Ano ba? Ang siyasaya ko na eh. Ang siyasaya ko na eh. Ba't mo ako pinapalungkot pa? Ay, Ayan. ako. May ano na ako, may idea na akong ba't ka nagkasakit. Bakit? Hipak mo niyan. Hoy, excuse me. No, I think No. your body's adjusting to it. Ay, di dapat matagal na to nag-adjust. Ang pa- tagal-tagal na, no? Tagal-tagal ko na nagaganito eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung hipak body mo, may sakit din. Kaya feeling ko nagkahawaan kayo. Oh, baka gano'n, nagkakahawaan. Kasi, pero hindi dahil doon. Feeling ko, oo nga, may hawaan. Lagi naman eh, kailan ba? Kailan ba sino nagsabi sa akin? Si Linday ata? Si Linday ba? O si Sheena? Si Sheena yung batang sakitin. Sabi niya may nararamdaman. O diba? O nagkakahawaan lang tayo dito. Kasi wala naman talaga siya. Bago to nagsimula, wala lang. Normal, dapat mararamdaman mo yan. Pa-escalate. Wala lang. Bigla-bigla na lang siya. Bigla na lang ako nagbabahing. Yun eh. Tsaka hindi siya nagsimula sa sakit ng lalamunan. Nagsimula siya bahing-bahing. Sabi nila kay Chico, ano daw? Ano daw? Yung mga taong madaling magkasakit, yung mga taong malungkot ang puso. Ay, talaga ba? Oo. Ang lakas ko! Teka! Walang lalapit ang doktor! Hindi, di ba? Totoo naman yun, di ba? If you're sad, if you're lonely, mababa yung immune system mo. Totoo yan. Di ba? Kaya nga yung mga doktor, di ba, sasabihin, pag may pasyente kayo, di ba, suportahan nyo, pasayahin nyo, aliwin nyo, kasi it helps. It really helps na masaya yung ano niya. Mas madali yung gamutan. Oo, di ba? Mas na-absorb ng katawan yung kung ano man yung gamot. Oo, minsan nga daw ang ikamamatay mo yung Kalungkutan. lungkot, 'di ba? O yung pagpapanik, yung emotion. 'Yon, hindi yung mismong sakit. Sa Amerika nga, di ba, may meron silang dog therapist. Dog. Sa mga ospital. Oo. So, bibigyan ka lang. merong aso na nakatalaga sa ospital. Ang gagawin lang ng aso, everyday ililibot sa bawat bed. Dilaan ka sa mukha. Ikadil yung mga pasyente. Totoo nga, oh. Di ba? Parang working dogs or service dogs. Hindi service dogs. Ang service dog sa mga militar eh. Mga therapy dog, mga ganyan. Mga ganun, di ba? Amazing na mga dogs. At least dogs, di ba? Paano pag giraffe ang nililibot? Parang teka lang, magkakasakit ka lalo, di ba?
Okay. Ito na po yung therapy animal namin. Inilabas platypus, di ba? Pterodactyl. Bakit? Di ba? Inilabas anteater. O diba? Armadillo. 7212429 mga bangga. Dali tawagan nyo kami. 7212429. Sabi ni No Memes. Oo, totoo po yan, Papa Jackson. Sa Amerika nga. Oh. Talaga? O diba? Alam mo naman ako pag mga dog shows, nanonood talaga ako niyan eh. Oo. At saka, iba napanood mo dati yung may airline. KLM eh. Yung ang gamit nila, Beagle. Hindi ko hound. Di ba yung pagka may naiwan sa aircraft na phone, ganyan. Tapos siya yung maghahanap ng may-ari. Kasi yung smell niya, kasi malakas, di ba? Kaya niya. Kakatuwa yun. O yung habang mabanggit ko lang, mamaya after ng ating show kaya Chico, ako pinasa Paddy's Point Pasay. Tonight, right after the show, Paddy's Point Pasay. Pasay? Kasi puputulan kami kuryente bukas wala mabayad. Kailangan ko magtrabaho. Saan sa Pasay? Sa Paddy's Point Pasay. Ay, ang laki ng Pasay. Kung alam mo yung MRT dati. Ha? Yung MRT. Lumagpas. Doon papunta yun sa Paddy's Point. Katapat niya. Oo, nakita ko yun nung lumagpas yun. Promise talaga, nakita ko yun nung lumagpas yun. Sabi ko, pagdaan ko, ay ano to, bus? Kanina May naman. bagong bus. Ang MRT nasunog kanina. Oo. May nasaktan ba? I didn't catch the news. Oo, naglakad sila, di ba? Naglakad sila dun sa... Alam mo, dapat talaga baguhin na natin yung mga bago ng MRT. Bakit? For crying out loud, yung, di ba, Kaya nga humihinto sa kalagitnaan ng Correct. operasyon. May mga pintuan na ayaw magsara, may mga pintuan na ayaw magbukas, di ba? may mga kumakalas. May mga kumakalas, may mga lumalangit-ngit na hindi maintindihan. I mean, it's been a constant problem sa mga mananakay. Nakakayan Makiwan de la Cruz. Correct. Di ba? I think Filipinos are willing to pay more kung maayos ang train natin. Correct, Ako correct. nga, kahit ako mananakay, Totoo. dagdagan mo yung bayad ko pero maayos ako makakarating sa pupuntahan ko. Yung hindi ako, yung pumasok kang fresh, uuwi ka mandirigma dahil sa Correct, MRT, correct. di ba parang, Correct. At saka, sus talaga. ako, Nasunog na naniniwala, naman kanina, Brad. di ba? Sa mga balita, ini-interview nila. Pag nagtaas ng pasahe, syempre, magkabilang panig i-interviewin, di ba? Kaya naman nagrereklamo yung mga mananakay kasi nga, Hindi nila makita yung dahilan, no? Yung, kung sabihin natin walang aberya, sa usual na pang araw-araw, mapangit. Oo. Ang pangit ng experience. Pagkatapos tataasan nyo pa. Yan. Diba? Buti sana kung okay naman, convenient naman, maayos naman ako makakarating. Diba? Sige, di okay. Feeling ko ganyan naman tayo eh. A perfect example. Hindi ko alam kung inabot mo ito. Ang NLEX, hindi ganyan kamahal ang tollgate niyan. Hindi. I think 200% naas niyan sa tollgate ngayon, ha? Paano pa SLEX? Hindi, dati mababa yan eh. Mababa. Ang mababa dati, mga 40 plus lang yata. Ngayon, napakamahal. Pero konti lang yung nagreklamo. Bakit? Kasi maganda yung nangyari, di ba? Actually, maganda yung daan. Kahit na sa Asia o sa buong mundo, ilan lang ang kalsada may toll gate. Sa bansa naman wala naman kailangan bayad yan eh. Actually. Sa atin lang naman yan eh. Ilang bansa lang naman yung may mga toll eh. Tellers eh. Oo nga. Oo nga. Di ba? Oo, pero ang mahal-mahal. Pero at no? least nandiyan, maayos, di ba? Actually. At saka, Nakakalungkot lang kay Chico. dapat kasi ito eh. Ito kasi yung master, araw-araw kasi to. At saka araw-araw na lang halos araw-araw na lang may insidente. may aberya. Ito pa, Kuya Chico, hindi ko alam, pinost ko kailan lang sa page ko, I don't know if you saw it. Yung lalaki na sumakay ng MRT sa kalagitnaan ng biyahe, binubuksan niya yung pintuan ng MRT. Bakit? Trip lang niya, gusto lang niyang stroll, binubuksan Hindi ba niya. dapat huliin yun? Gusto ko hanapin, nasa puking ko lang eh. Hindi ba dapat huliin yun? Di ba bawal yun? Nasa page ko actually, I think 10 days ago Di pinost ba ko dapat yan. criminal offense yun? Ah? Hindi ba dapat criminal Dapat offense? criminal offense, di ba? Oh. Kasi nilalagay mo sa alanganin yung buhay ng... Nakatayo siya sa pintuan, tapos matanda rin, binubuksan niya. Di ba? Kasi yung pintuan yata ng MRT, LRT, after few Meron yan eh, may emergency yan. Hindi, binipwersa niya. After mga beyond few inches, automatic na bubukas yan eh. Kasi naka-design na mabuksan mo siya in case of emergency. So sa kalagitnaan ng biyahe ng MRT, binubuksan niya. Nandun yan sa Walang Facebook sumasaway? fan page ko. Wala ako doon, kung nandun ako, sasapukin ko talaga siya. Totoo, alam mo ito pa kaya Chico? Talaga? Oo, kan mag-video, YouTube ako, wala akong pakialam. Kaya I think Saturday last week, Ano? makita ko sa bus sa Buendia. Binanay ko ang bus para
sigaw niyang driver. Bakit? Brad, barado ng intersection ng MRT Buendia, LRT ilalim ng Buendia. Oo nga, lagi naman dyan barado nagbabaray. na kasi si kuyang driver ng bus nakahinto sa gitna ng daan nagsasakay. Okay na sana eh. Kung wala nakapila sa likod niya na bumubusina, siguro mga 5-6 na kotse nakabusina. Wala siyang pakialam. Wala siyang, nandun yung konduktor sa tabi, nagpasakay, nag-aabang. Brad, umakyat ako ng bus. Sabi ko, mawalang galang na ho, pakiabanton, di ba ako naririnig? Sabi ko, sabi nga, sana nga, na-videoan ako eh. Para ma-interview ako sa GMA News TV, ganyan. Sa bagay, no? Totoo, umakyat ako ng bus, hindi ko natiis, Brad. Kawawa yung mga nasa likod ko. Hospital yun, hospital yun. Oo, yung Taft. Hospital, paano pag pupunta ka hospital? At emergency. Ganon. Di ba? Alam mo ako ba, susugod ako doon? Tapos may bus, susuntukin ko talaga siya. Mag-sorry ako after. Di kamuhian nyo ako, di ba? I'm setting an example. Kasi we have to get mad to people doing something wrong. Correct. We cannot just keep on forgiving people. Di tayo mo, puro tayo pakiusap eh. Pag sungitan mo sila, pag sungitan mo siya, Tsaka- pag sinungitan mo yung mga yan, sasabihin sa'yo, ano ka matapobre ka kasi nakakotse ka. That's not the point. It's not you having a car, that's the problem. It's the discipline that you have na nasa kalsada ka. Oo. Tsaka wala na tayong ginawa, kundi puro na lang sorry na lang. Dapat, ano mo dapat yung mga ganyan nasasampulan yung mga ganyan? Oo, totoo lang, Brad. No? Wala eh. Hari-harian. Oo. Minsan may mga ganyan. May tanandaan. Hindi ko rin maintindihan bakit may Kaya mga ang sikip doon, di ba? May mga MMDA doon na hindi sinasaway. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ang inaantay nila doon ay yung mga may coding lang. Nanguhuli lang na may code. Di ba? May mga bus. Diyos ko, mabubuhay ito. Humintulo ko. Penday ko kami akong kape! James Coffee! Pampalamig ng ulo. Pampalamig ng ulo ko, James. Lumakad na si Penda. Nung mabagal. Lumakad na siya. Nung marahan. Oo. Bakit? James 5-in-1. Hindi ko kinaya. May caller tayo. Pinsan mo to. Sino yan? Hello, Si Rochelle. Hi Rochelle, magandang gabi. good evening po. Si Ate Rochelle ay 32 years old. Pero napakabata ng boses mo in fairness Para kang mga parang mga 15 anyos lang. Ganyan. Thank you po. Si Ate Rochelle, anong nagkatrabaho na ikaw? End of contract lang po. Kaka-endo lang. Opo. Anong work mo bago nag-endo? Sa Jayco po, baker. Talaga? Opo. Jayco! Maraming may gusto niyan dito. For some reasons, no, yung Jayco. Jayco, pag tinignan mo yung donut ng Krispy Kreme, alam mo may patutungan yung design. Sa design po. May design. Pero yung Jayco, parang gawa ng bata, pero masarap tignan. Oo. Di ba, no? Opo, ang difference lang po nila, mas matamis yung Krispy Kreme po. Oo nga. Depende sa panlasa yun, di ba? Pero I like both. Ako may mga specific akong gusto doon sa pareho. Talaga? So baker ka doon? Yes po. Oy, pero masaya kaya mag-bake doon kasi di ba may mga machineries kayo na high-tech. Bale, po High-tech. kasi fryer, pina-fry po namin yung donut. Pero di ba yung mga mixer, di ba yan na yan? Apo, yan. Tapos para mabuo na bilog yun na yun. Yes po. Doon na sa makina yun, ano? Apo. Ah. Bale, may dough cutter po kami. na May ginagamit. mga pagkakataon di mo na tiis, tapos sumubo ka. yung tipong gutom na ako, gusto ko matikman Di yung ba? luto ko, yung ganon. Wala. Hindi mo tinikman? Ano po. Bawal na, bawal. Tsaka Kuya Chico, pag araw-araw mo nakikita, maumay ka eh. Actually. Po. At May staff meal naman po kami everyday. hindi, at saka yung idea na ikaw yung nag-prepare. Opo. Di ba? Kasi ako napakatako sa pizza dati. Ang tako sa pizza. I like pizza. Nag-manager ako ng Greenwich. Ay, hindi na ako kumain kahit kailan ng unless ilibre mo ako. Talaga. Kasi nanaawa ka na araw-araw. Si Rochelle. Papa Jackson. Ha? Oo nga. Nanay ko po tinatawag ako. Mamaya na kami labada, makakapag-antay yan. Sabi mo, yung inuutos niya. Nagtatanong lang. Apo. Sige. Si Ate Rochelle, ba't ka ba napatawag ngayong gabi? Hingin lang po ng advice. Advice. Bakit?
Kasi po, yung meron po akong anak na 13 years old na po siya. Tapos po, yung asawa ko po ngayon is hindi siya yung father. Ah, okay. Then, Ilan taon na anak mo? 13 13. years old po. 13. Opo. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na Akasan mo. hindi... Pero ngayon po, hindi niya pa rin alam kung sino yung totoong tatay Ate, niya. pwede bang idikit mo sa labi mo? Nakadikit na po. Yan, ganyan. High maintain. Yan. Nabali ngayon po, hindi niya pa alam kung sino yung totoo niyang father. Pero alam niya na kinakasama mo, hindi, na alam niya hindi yung tatay niya. Ay, hindi po. Ang alam niya, yun. kasi 9 months pa lang po siya. Yun na po yung nakagisnan niya hanggang sa paglaki. Okay. Pero okay naman po kami ng asawa ko, yung anak ko sa asawa ko. Okay naman po dahil pinalaki niya yung anak ko, ganyan-ganyan. Ang concern ko po doon kasi lately lang po nagtanong yung bata. Akasan mo. Kasi merong kamag-anak yung asawa ko dito sa bahay namin na which is ayaw niya sa akin ever since nung magsama kami ng asawa ko. Pamangkin niya po kasi yun. Tapos po, kumbaga siya yung nagbibigay siya ng idea dun sa bata. So nitong lately lang, nagulat ako, nagtanong sa kanya anak ko kung sino yung totoo niyang tatay. Sabi ko, di si Papa Jimpol po, pangalan ng asawa ko po ngayon. Sino si Jimbo? Jimpol po. Akala ko si Jimbo na naman. Akala ko si Jimbo. Napagbintangan na naman na nagkaanak ko. Tapos po, ang concern po namin mag-asawa, ayaw namin kasing paalam din doon sa bata na sino talaga yung totoo niyang tatay. Kasi ang katwiran po ng asawa ko is, ako naman ang nakagisnan mo, ako naman nagpapakain sa'yo, ako naman nagpalaki sa'yo, okay naman yung, kumbaga naging father figure siya talaga totally sa anak ko. Kumbaga, inangkin niya naman na kanya yon. Ang akin lang po, kung paano ko po i-explain dun sa bata in a nice way na hindi siya magagalit dun sa tatay niya ngayon na tinago namin ng ilang taon na hindi pala siya yung totoong tatay. Kasi alam ko Sino naman nagbigay sa bata ng idea? pa. Sino nagbigay sa bata ng idea? Yung tiyahin po nung asawa ko ngayon. Anong ginawa niyo sa tiyahin? Sa chismo ko sa... Parang sinabi niya na hindi naman totoong tatay mo yan si Daddy Jimpol mo, gano'n. Galit kasi Tiyahin mo chismosa, no? Hindi naman. Opo, no? So, Hindi niya alam no? Hindi na nagtungit sa kanto. kasi ang amin, Papa Jackson, ang gusto namin, kasi okay na naman kami, yung tahimik na yung buhay namin. Ayaw na namin na parang guluhin pa yung isip ng bata. Rochelle. Apo. Ang problema kasi ate, ako, naiirita ko yung Chico doon sa idea na kailangan manggaling sa iba. Ano po? Sorry po. Naiirita ko sa idea na kailangan manggaling sa iba. Opo. Oo. Pero one way or the other, kailangan malaman talaga ng bata yan. Karapatan Ay, niya yan. nga po. Oo. Actually. Pangit na siguro yung naging paraan na nalaman ng bata, di ba? Pero actually ngayon po, hindi pa klaro sa kanya na, kasi nung one time na magtanong siya sa akin, na sino ba dalawa totoo niyan tatay? Sabi ko, di si Jimpol mo. Kung sino yung nakikita mo ngayon, bakit? Sabi ko ganyan. Wala na namang iba, sabi ko ganyan. Sabi niya, kasi sabi sa akin ganon, na iba daw, ganyan. Sabi ko, ngayon, nung kinausap ko po yung asawa ko, kasi nasa barko po siya, nung one time na nagka-internet po siya, pinag-usapan namin about that. Pero ang gusto kasi mangyari nung asawa ko, ayaw niya nang ipaalam. Siyempre pride naman din ng lalaki. Ayun nga po. Tsaka, Ngayon, magiging tatay ka kahit sa pangalan, pero wala ka sa kabuuan ng buhay ng bata. ang ano ko naman po, ang nasa isip ko, syempre, darating naman din po yung time na malalaman. Dumating na nga ate, kasi hindi mo na pa pwedeng burahin sa utak Kaya niya na may nagsabi sa kanyang iba yung tatay niya. Opo. Ang akin lang, Papa Jack, Son, gusto rin namin, Papa Jack, Stone? Papa Jackson, sorry Stone. po. Jack Stone. Papa Jackson po. Bali nung sa akin, okay lang din na ipalam ko sa bata, pero sa akin manggagaling. Wala Ang na ate, ina- hindi na tama. Ang iniisip ko rin po kasi yung mararamdaman din po ng asawa ko na Okay, wait lang. Hindi na natin pwedeng pagtalunan pa yung part na sana sa akin manggaling. Hindi na sa'yo nang galing tapos na yung part na yun eh. Apo. Hindi mo na pwedeng ibalik ate. You can Apo. only
ang pwede mo na lang gawin ko, Chico, di ba? Ang pwede mo na lang gawin ay buuin yung detalye yung kulang sa bata. Correct. Kasi Tama. tanong niya yan sa kanya eh. Simula nung sinabi nung chismosan yung May nag-comment dito kay Chico. pakialamera nyo. Alam mo sabi? Sabi. Mamatay na lahat ng chismosa. Di ba kasi nakakasira ng buhay? Gino naman. Actually, nung una May pa lang problema kami, din. talagang Di na ba? yun. Kasi ang pangit, porket galit sa'yo or may tampuhan Yes, kayo, po. dadamay pati yung bata, di ba? Mahilig kasi siya talaga makialam sa buhay na may buhay. Eto, Ganun siya Naglabasan. talaga. Mamaya may pa nga ano yung version niya. tapos wala na, tapos yun na nga, question mark na yan doon sa anak mo at 13 Opo. years old, hindi naman na yan talaga bata na Opo. bata. Alam mo yun, Opo. magsisimula na yan na kaya niya nang Saka may isip na din Oh, siya correct. talaga. hindi na mawawala sa utak niya yan hanggang sa aminin nyo na at ipaliwanag nyo na sa kanya ng... Opo. Pero no, itong pag-uwi po kasi ng asawa ko by March or May, ang gusto niya kasi is palipat na yung apelido ng asawa ko sa bata. Kanina ba nakapilito yung bata ngayon? Sa akin po. Ah, Baga wala siya middle initial. okay. Okay. So, sa madaling sabi ko, Chico, ano pala? Siyempre, 15 anyos siya natin. Huwag mong isipin hindi nagtaka yan at nagtanong sa mga kaibigan niya bakit ganun yung setup ng pangalan niya. Ano ba tanong mo sa amin? Ang tanong ko po, paano ko po i-explain ng mas maiintindihan ng bata na kung bakit iba, wala yung tatay niya. Ate, walang iba yung ano. hindi namin kayang ano yan. Hindi ka namin kayang bigyan ng payo better than what and how you can do it. Ikaw nanay, ikaw nakakaalam yan. Correct. Ang pwede namin ipayo sa'yo ngayon, do it the soonest possible time. Huwag nantayin yung tatay. Kasi, ganito yan I want you to picture out yung scenario, ha? Apa, Nalaman niya, ate. Kailan niya nalaman? lately lang po. Okay, lately. Gano'ng katagal na? How long ago? Siguro mga 2 months. 2 months ago nalaman niya. Yes. Tapos you did not say anything. Wala Ang mga naman. kabataan ngayon medyo aggressive sila mag-isip eh. Di ba? Mapapusok yung mga yan. Pero- Wait lang, pustoy. Sige po. Sorry po. Ang mararamdaman ng bata na yan natin, maghahanap ngayon yan ng mali. Mapagalitan lang yan ng tatay na kinagistan niya. Ang iisipin niyan, kaya ganyan sa akin yan kasi hindi talaga niya ako anak. Oo. Kasi hindi na ipaliwanag sa kanya eh. Nang hindi nyo nalalaman. Di ba? Oo, ganun yan, ate. Hanggang maipon. So, ngayon pa lang, ate, akuin nyo na yung, kasi you have to be responsible. You have to be responsible enough na mag-sorry sa kanya doon sa ginawa niyang pagtatago. Ako naintindihan kita. Kahit naman siguro magulang, di ba, you will actually choose the lesser impact doon na pwedeng masaktan yung Correct. anak mo. Di ba? And we cannot question natin yung pinili mong paraan bilang magulang kasi ikaw nakakaalam yan, tama. Apo. Pero dumating na sa punto na kailangan niyong magsabi sa kanya ng totoo. So you better go ahead and tell the truth. Yes po. Okay, I'm done. Pero Papa Jackson, sa part po ng husband ko po kasi parang ayaw niya. Paano ko po i-explain sa kanya na dapat malaman ng bata na hanggat sa bata pa lang siya. Although na maganda naman yung samahan nilang kumbaga ginagawa naman ng asawa ko yung part niya eh. Actually, mas Sa close tatay, pa nga sila. sa tatay kasi Kuya Chico, pride na lang yan eh. O kaya lang, kahit naman anong gawin mo, no? O, hindi naman makakatulong. Kasi, di ba, babalik tayo dun sa wala naman ibang option kundi ang sabihin talaga dun sa Yep. bata. Doon talaga tayo mag-i-end up. So, Ang sa akin po kasi ang iniisip ko parang respect na lang din po sa asawa ko na Wait lang, ate may nag-comment. Putulan ng dila. yung mga chismosa. Dami yung mga chismosa kasi ang dami na rin gusto talagang muna dyan. wala na tayong kumbaga sabi ko nga wala na kayong no choice. Opo. Oh, at saka alam mo kung yung pride lang naman din niya nito nung asawa mo ngayon or baka isipin niya 'di ba mawala yung loob sa kanya kung yung bata naman simula nung kinagisnan niya siya na yung nagpo-provide 'di ba Apa. nararamdaman namang mahal siya Yes po. I don't think naman lalayo ng todo yung loob ng Opo. bata niya 'di ba. Close naman din po sila. Kaya, tas yun, di ba, mabalik ako sasabihin, kagaya ng sinabi ni Papa Jackson, wala kaming mai-provide sa'yo at Rochelle na specific na mga words kung paano mo yun sasabihin. Kasi ikaw yung nanay, ikaw nakakakilala dyan. Alam mo kung paano lambingin yan, alam mo kung paano, di ba, kuna ng ng pagkakataon para kausapin. At saka, hindi na nga yan talaga bata. Opo nga. 13? Ilan ba? 13 years Apo. old?
15. 13 o. 13 po. 13. Sino 15? Anak, di ba? Si ano yata, si Carlito. Yung 15. Hindi na yung bata. Alam mo yun, yung sa tanong mo, no, paano po sa paraang maiintindihan niya, hindi naman yan 7 years old, hindi naman yan 5 years old. Oo, nakakaintindihan. Lahat naman ng kung paano mo sasabihin, maiintindihan na niya yan. Opo. Kausapin mo na muna si ano. I think Papa Jackson, much better kausapin niya muna yung asawa niya. Kasi wala naman na silang choice eh. Pumayag man siya sa hindi. Hindi. Ganda, no? Rochelle, Yes po. I think, mas makakaintindi ang bata pag sa nanay nang galing. Okay. Let alone ikaw ang papaliwanag, di ba? Kasi, the person directly involved kasi, di ba? Or indirectly involved ay yung tatay. Ando na tayo di ba? Correct. Apo. But you're the best person to explain to your, son or daughter, San po? to your son, ate, na ang pagkakaiba lang naman, di ba, ay kung saan, di ba, kung sino yung totoong tatay mo. Correct. Opo. Di ba? Yun lang ang pagkakaiba. The rest, di ba, inaruga, inalagaan, minahal ka naman, hindi ka naman Opo. iba. Kasi mahirap pag sa tatay nang galing yan, iba yung dating. Oo Mas nga. may... Parang baka panunumbat yung dating. Oo. Inalagaan naman kita ganyan, di ba? Oo. Naalala ko lang din po kasi baka magalit sa akin yung asawa ko pag sinabi ko yung ano. At nasabi na. Wala na eh. Papaliwanag na lang kayo. Tsaka alam naman din ng asawa niyo na, 'di ba, may Opo. chismosa kayong Tita niya po yun. may chismosa siyang tita. Alam naman na din yata niya 'yon. So Opo. Alam niya din naman po. kesa ito ay kesa sa lumala pa. Alam mo yun? Yung issue ay umabot na sa punto na yung hindi mo na alam kung saan mo na hahagilapin sisimulan kasi hinayaan nyo lang ng hinayaan. Opo nga. Hindi makakatulong talaga pag hinayaan nyo lang. Tama po. Kaya sige na, go. For the gold. Go Well, for the gold while watching. yan. Thank you po, Kuya Chico, Papa Jackson. Salamat. Salamat natin, Thank you Rochelle. po. Good Ha. Good evening. Hindi problema no? O tsaka, It's a challenge. alam mo may mga ganyan, no? Yun nalaman nila, malaki na sila, nalaman nila na hindi ampon pala sila, no? Pero, naging maayos naman sila. Oo. Di ba yung naging maayos sila na wala, dapat nila ipagpasalamat pa. Siguro oo, no? Mayroong kulang sa pagkatao mo, gusto mong alamin kung sino, pero sana maisip mo na lang na okay, hindi ka kagaya ng ibang mga bata. Totoo ang mga anak talaga sila. Kaya lang, tignan mo, minamaltrato, di ba? Yung iba nagugutom dyan, o kaya naghihirap. Ay, nako. Kaya, ayun. Mabinsan Sana ako. huwag na kayo Mabinsan ako. Alam na ng buong community Sana lang. na ampon. Narinig niya sa ibang tao na ampon siya. Pero, kumbaga, Hindi siya nagtatanong. parang elementary siya nasabi sa kanya. So, alam niya, buong Buong buhay elementary, kalahating elementary years niya hanggang high school na ampon siya. Now, tinalagaan siya na maayos Oh, during the time, she had a very wonderful life. Kasi mayaman yung umampon. Mahal na mahal siya. She was sent to a good school. And then nung nakatapos na ng pag-aaral, I think nung nag-college na hindi nakatapos nagrebelde. Nagpariwara. Nagrebelde. Tapos hindi nahilan niya. Ampon lang naman ako Wala namang point yun Actually. Oo, di ba? Gusto mo lang dahilan. Pag ako naniwa, sampaling kita pag ginawa mo sa akin. Di ba? Kasi, di ba, people can only be sorry, di ba, for, di ba, yung predicament mo sa buhay, enough to understand you, not to save you all the time. Correct. People can understand you, but to save you, kahit, even yung mga relatives mo, loved ones mo, hindi ka naman nila kayang i-save lagi. At, di ba, to some degree, kaya ka lang nilang intindihin. At wake up call sa mga kabataan dito na minsan kasi may mga kabataan ngayon na only because alam nila mahal na mahal sila ng magulang, feeling nila they can mess up, diba, yung buhay nila ulit-ulit kasi they'll be forgiven. Maraming ganyan. Kasi ngayon Kuya Chico, aminin mo real talk tayo I'm not suggesting this. Ito ay galing sa experience ko. Mas mabait ang mga batang napalo ng magulang. Actually. Hindi, totoo naman yan Oo. talaga. Totoo yan. Ako din naniniwala din ako siya kasi Ikaw, nagulpi ka. Oo. tignan mo. Oo.
I mean, iba yung pinalo Pero na. totoo. Iba yung may mga nakita sa Facebook na nagulpe kasi addict yung nanay, addict yung tatay. Ibang kaso yun. Correct. Pero yung disiplina, yung alam mo mapapalo ka. Totoo, Diba? iba pa rin. Iba. Mga nagulpi ako, Diyos ko, pinagulang ko na nanay ko sa kung saan-saan dyan. Diba? Ako kinikwento ko naman kung paano ako paluin. Sinusundo ko doon sa may whole court. Nakapamewang pa, naka-duster pa siyang bulaklakin. Tapos naka-rollers pa siya. Naka-rollers siya. Dito sa may gilid, yung paikot, di ba? May pa-rollers siya. Depende sa kasalanan ko. Ano ang dala. Pag medyo magalang kasalanan, medyo... Hindi. Lagi yan sinturon, nakapamewang siya. Nakapamewang, tapos sa malayo pa lang rinig. Di ba ang nipis ni Aling Elsie, tapos narinig mo na yung boses. Yung sinturon nakapaikot dun sa may kamay niya. Jamal! Hindi ka uwi! Ha? Wala kang bahay! Wala kang bahay! Umuwi ka! So, syempre, tatakbo ako dun. Syempre, iniiwasan ko siya. Ba't ako lalapit? Syempre, mahagip ako ng sinturon. Ano mo yun? Ang haba ng sinturon na dala niya yun. Imagine yung para siyang si Dennis ng Ghost Fighter. Tapos tuwang-tuwa ako pag hindi ako nakaabutan. Pak! Pero pagdating sa bahay, ako corner naman ako. Tapos ending niyan, bago ka pa ba tamaan, iiyak ka na. Hindi ko uwi. Aray! Wala pa naman. Wala pa. Ganyan. Ito malapit na ba? Napalo ka na. Kinabukas, uulitin mo yung parehong kapagkakamali. Oo, tama. Nandun na naman ako. Ay, nako. Sa kapitbahay na naman, syempre nahihiya kasi tanghalian na, kumakain na, papakainin na ako ng kapitbahay. Kasi mas masarap yung ulam nila. Kaya nandun din ako kumakain. Tapos, syempre nahihiya eh. Jebel! Ayun na naman siya. Wala kang bahay dyan. Lagi pa ulit-ulit yung linya niya dyan nakakain. Tapos yung kapitbahay, hayaan mo na, dito na nakakain. Syempre, nanay ko nahihiya eh. Hindi. Umalis ka din, labas ka dyan. Ay, nako. Si Lindsay, sabi niya, bakit kulang ka naman daw sa palo? Sino? Si Linday. Ako, kulang pa ako sa palo. Hoy, ito si Linday. Nagkawalan tayo, Chico. Hindi ko to si Linday. Hindi to napapalo eh. Feeling ko. Feeling ko hindi napalo yun. Anong klaseng palo ba yun? You've been so bad. Yun ang palo. Hello! Hello? Si Wendy. Hi, Wendy. Hello po, good evening po. Good evening, si Wendy ng Caloocan. Ikaw ba napalo ka ba? Dati po. Oo. Nang jowa mo. Ng jowa, napalo ng jowa. Ay, hindi na. Kahit tapik lang. Tapik lang po. Tapik lang. Anong Opo. pagkatapik, anong sabi? Napamore ka mo. Wala lang po, parang Who's sorry. your daddy? Napaka-on ka. Come-on! Hindi naman ganon. Hindi naman po. Okay. Napalo ka ng bata ka? Opo. Nung bata pa. Ay, nako. Pag Elementary. ba napapalo ka, ikaw yung tipo ng bata na, di ba may mga bata na ganyan, pag napalo, sila yung kusang aamo sa magbiglang maglalambing, o pag ikaw yung napalo, galit ka din. Ay, hindi po. Kasi ako ganun eh. Hindi naman po ganun. Pag sabi ni Aling Elsie, pag daw ako napalo, ako daw yung galit eh. Galit daw ako sa mundo. Depende siguro sa palo kung gulpi talaga, di ba? Hindi, basta daw ako pag napapagalitan, galit din daw ako. Bahala. Tapos hindi daw ako, wala daw kayo daw yung aamo, ganun. Parang si Ipe, yung kapatid ko si Ipe, pag napapalo siya, maya-maya maglalambing na siya. Ako daw hindi daw, bahala mga matay kayo dyan. Wala lang, na-share ko lang, bye. Asa ka ngayon, Wendy? Ano po, nasa bahay na, pero lumabas po ako ng bahay. Malapit may coffee shop pong malapit sa amin. Saan mo sa Caloocan? Sa may Sangandaan po. Sangandaan? Opo. Sangandaan, Caloocan. Malapit ka sa sa Riles? Saan po? Riles? Hindi na, medyo. Best friends. Medyo lang. Best friend, medyo malayo lang po. Ano yun? Pamonumento na siya. mo naman. So malapit ka dito sa may sa may yung sa may SM po. bombero SM.
Opo, malapit doon. Magkakatabi Yung SM ba may parking? Meron. May parking po sa... Sorry. Yun lang alam ko Ay, eh. sa taas. Malapit, Opo. ba ano yan? Goldilocks, Mang Inasal, Jollibee, magkakatabi yan. Yung tindahan ng Opo, Jolly yun, di ba? magkakatab. Opo. Maliit na. Sa kanto may sidewalk, no? Sabi ko na nga ba, doon yun nakita Ang ko gulo, yun. ang gulo ng intersection na yan, Brad, sobra. Saan? Yung intersection na kung nasaan si Wendy. Malaking intersection ba yan? Ang gulo niya. Opo, no? malaking, Ah. medyo Usually kasi pag- madaming ikot-ikot dito. Oh, kasi pag malaking intersection talaga, Opo. kanda gulo-gulo Isa sila. yan sa perfect example ng isang intersection na bawal sumakay pero sakayan yung buong stretch ng bawal sumakay. Oh, Oo, Brad. yung pan. Hindi ko maintindihan bakit sanay makita yan, yung bawal sumakay, doon yung sakayan. Hindi ko talaga magets. No, ate, di ba alam mo yan? Yan lugar na yan, tama? Kaya, opo, tama. Ang rule kasi yata ngayon, basta makasakay ka, sige, go. Di ba? Ayun, wala. Sakay, bilis, gano'n. No, basta. Gano'n yung konduktor. Bilisan mo. Kaya nga po. Ay, naku. Ano to, may nag-comment ako nga kinakadena pa ng nanay ko. Parang hindi naman yata tama yung kadena. Ano ka, hayop Grabe lang. naman yung kadena. Sobra naman yung kadena. Anyways, ate, sige na, bye. Si Wendy. Tungkol sa ano ba ang pagkikwentuhan natin ni Wendy? Ano po, tumawag na po ako dati. Oh, kailan? Pero hindi po dito, sa kabila Sa kabila pa po. pa. Opo. Sino kausap mo? Si Lloyd? Sino nakausap mo? Ay, ako. Akala ko, Si Diego Bandido. ako yung nakausap mo nun. Opo. Nandun pa ako sa kabila. Akala ko tumawag ka na Oo, dito na. Sorry naman. 2015. Ha? 2015. Pasensya ka na, hindi ko na maaalala, ha? Okay lang po. Oo. Oo, kasi... Shit. Sorry naman sa pagbabanggit natin. Malay ba? Opo, ayun. Sige, kwento mo na parang first time natin mag-usap, ha? Sige po. Sige po. Kasi, ano na po, tawag dito, married po ako. Pero wala pa pong anak. So, nung tumawag po ako sa inyo noong 2015, nagkaroon kami ng problema nung asawa ko. So, 9 years ko siyang boyfriend. Tapos, kinasal kami 2013. Tapos, yung time na kinasal kami, after, ang dami palang problema. Hello po? Sige po. Ay, okay po. So, ang dami po palang naging problema. So, hindi ko alam nung una kung ano yun. Kasi, nung time na mag-boyfriend kami, yun nga, yung mga pet pag-aaway namin dati, parang yun yung reason kung bakit nagkaroon ng second thought pala. Parang second, parang tayo magpakasal, ganun. Pero kinasal naman kami. Second thoughts. Opo, second thought po. Ano? Ano yan? Inakapalit po. Ano yung pinag-uusapan nyo? Second thoughts. Hindi, kasi connected ko sa kwento ko ngayon. Nananahimik ako Sa dito. momentum. Opo. Hindi yun po. Parang, hindi yun nga po. Nung tumawag ako nung last, 3 years ago po, 2015, hindi ko alam na may mga problema na. Tapos, napayuhan niya naman po ako nun ng maayos. Tapos, nagkahiwalay kasi kami. Hiwalay na kami nung time na yun. Kakahiwalay lang namin. Tapos, within the year, mga bago mag 2016, kinontak niya ulit ako. Kasi nandun na yung nag-file na siya ng annulment. Tapos, akala ko... Ano yung mga naging problema? Hindi ko pa naintindihan. Ayun po, kasi nung mag-boyfriend kami, di ba, bago pa lang, nung medyo matagal-tagal na kami, yun na, pag nagpapaalam siya, nagagalit ako. Yung selosa po ako, ganun. Naging selosa, tapos parang pagka nagalit ako, sobra, inaaway ko siya, palagi. Hindi na siya makalabas ng siya lang. Pero kumbaga, with all the problems during that time, you still proceeded with the wedding. Opo. Oo. Tapos nung nagpakasal na, lalong kumbaga, kasi naplano na po kasi lalong na-magnify yung I'm sure, lalong na-magnify yung pag-imaigpit mo. Kasi dati, girlfriend ko lang, napag-iigpitan mo siya, lalo na nung naging asawa, di ba? No? Ayun nga, opo. Yun po yung parang, yun yung kinatakot niya pa. Natatakot na pala siya that time na ganun lalo. So, nung time na yun, hindi ko alam na pinaghihinalaan ko na siya na may babae. Pero,
hinala lang nung time na yon. Hindi ko naman alam kasi yung mga bago niya kasing kasama nun sa trabaho sa opisina, medyo hindi ko naman naging ka-close kumpara dun sa mga dati naming kumpara sa dati niyang naging opisina. Okay. So, hindi ko talaga alam. So, tapos, sige, hinayaan ko. Parang, yung within that period na kinasal kami, sinubukan naman naming ayusin. Kaya lang, parang nandun pa rin talaga yung galit, nandun pa rin yung inis, konting kibot nag-aaway, konting nagbabangayan. Nung parang nanawa, tapos nagkahiwalay na nga kami nung 2015 nga po. Tapos yun na, hanggang sa nababalitaan ko nga na may babae nga. Yung parang, kasi dati, alam ko pa yung... Gaano lang katagal tumagal yung relasyon ninyo bilang mag-asawa? Hindi, nung time na po na yun. Hindi, po, 1 taon yung kaming kasal po na magkasama. 1 taon? 1 taon. Pero gaano katagal ka naging mag-jowa bago kinasal? 9 na taon po. 9. Okay. Ay, hello? Sorry sige po, lang. ang ingay. Oo. 9 years po. Dumaan yung jeep papuntang Pulo. Opo. Sorry.